upang masiguro maisusulong ang katapatan, integridad at pananagutan sa pamahalaan. Nagsasagawa tayo ng mga reforma sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Bumubuo tayo ng transparency portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto, kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista. Nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, babantayan natin ng husto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay babantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama nagawa o against the rules and regulations, ay makikita natin kaagad at hindi na natin pababayaan na makikita lang after 2-3 years, kagaya na nangyayari ngayon. Magpapatupad din tayo ng mga systematic na reforma sa 3 pangunahing larangan upang maipabuti ang transparency, ang security ng ating datos, ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsusubaybay ng ating mga proyekto. Mga reforma sa design process upang mas mapabuti ang papaplano, maiwasan ang mga risk at masiguro na data-driven ang mga batayan at pagdidisenyo. Mga reforma sa bidding at sa procurement upang mapalakas ang kompetisyon, katapatan, integridad at maiwasan ang mga possible risk factor sa buong proseso ng procurement. Mga reforma sa proseso ng pagbabayad upang matiyak naman na ang pondo na nilalabas natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Dahil marami tayong nakita, completed, bayad na, hindi mo naman mahanap yung project, ghost project. O kung may makita kang man project, hindi kumpleto, substandard. Kaya patitibayin natin ang proseso para tiyakin natin na lahat ng kontrata ay ma-implement na mabuti. Mga reforma rin sa proseso ng pagbabayad para tiyakin natin. Yun ang ating mga gagawin. Meron tayong nakita na bagong smart technology na ginagamit na ang AI. Ito ay titignan lang. Ang tinitignan niya, yung AI, tinitignan niya yung proseso ng kontrata. At pagka merong hindi tama ang takbo ng proseso ng kontrata, ay magfa-flag yan. Kailangan magfa-flag. Tignan nyo ulit ito. Dahil mukhang may problema, hindi tama ang ginawa. At may question kung talaga bang merong project na ganyan. Nagque-question kung merong maganda ba ang pag-implement ng proyekto. Kaya't gagamitin natin lahat ng paraan na nasa atin, pati nga hanggang AI, lahat ng smart technology na ating nakikita na lumalabas, ay gagamitin natin lahat yan para inspection. Una, meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard, kung maganda ang pagkaayos. Ito, tinitignan yung kung talagang linalagyan ng rebar, kung makapal talaga yung konkreto, yung semento sa tamang specification. Yung isa pa naman, yung isang smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang hindi tama, ay makikita natin kaagad. Maglilista yan, makikita natin, babalikan natin at imbestigahan natin bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, lahat naman tayo ay nais natin na makamtan ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali.